Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po idudulog, lalapit sa ating Diyos na mukha ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Danao sa probinsya ng Cebu. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Danao. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambahin mula sa Aklat ng Mga Awit, 85 kabanata, ang talata po ay 7, ay 5. Ang pagkagalit mo at puot sa ami wala bang hangganan? Di na ba lulubag? Di ba matatapos ang galit mo? Iyan. Ang pagkagalit mo at puot sa ami wala bang hangganan? Ang pagkagalit mo at puot sa amin, wala bang hangganan? Di na ba lulubag? Di ba matatapos ang galit mong iyan? Di na ba lulubag? Di ba matatapos ang galit mong iyan? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at aming idinadalangin sa iyo, Ama, ang aming patuloy na paglapit sa iyong banal na harapan. Kami po'y linisin ng banal na dugo ng aming manunubos ang anumang aming mga nasabi, naisip, nagawa, Panginoon, na hindi nagbigay kaluguran sa iyong dakilang pangalan. Dasal namin ang banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis ng lahat naming karumihan sa pangalan ni Jesus. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Danao sa probinsya ng Cebu. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Danao nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Danao. Maraming salamat po aming pag-asa. Tunay, tinugon niyo, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagpupulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 43 kabanata, talata 6 hanggang 10. Sinabi ni Israel, bakit kasi sinabi ninyong mayroon pa kayong ibang kapatid? Ako ang pinapahirapan ninyo sa pangyayaring ito. Nagpaliwanag sila. Inusisa pong mabuti ang ating pamilya. Itinanong sa amin kung mayroon pa kaming ama at iba pang kapatid.
Sinagot po lamang namin ang kanyang mga tanong. Hindi po namin alam na pati si Benjamin ay pipiliting iharap namin sa kanya. Kaya sinabi ni Huda kay Israel, Ama, mamamatay tayo sa gutom. Pasamahin na ninyo si Benjamin at nang makaalis na kami. Itinataya ko ang aking buhay para sa kanya. Ako po ang bahala sa kanya. Kung hindi ko siya maibabalik ng buhay, ako ang bunto na ninyo ng lahat ng sisi. Kung hindi ninyo kami pinaghintay ng matagal, marahil ay nakadalawang balik na kami ngayon. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matutunghayan ang usapan ng mag-aama. Ano po? Ito yung pagkakataon na ubos na yung kanilang mga nabiling pagkain galing sa Ehipto at kinakailangan nilang isama yung kanilang bunsong kapatid na si Benjamin na ayaw ipasama ng kanilang ama. Sa kadahilanan, ang sabi niya, ito na nga lang yung nag-iisa kong anak. Pero sa totoo po, meron pa siyang 11. Gayunman, meron pa siyang 10 kasi na sa kanilang kaisipan namatay na nga yung isa. Ano po. So, ang sinasabi po natin dito, ang tinitignan natin ay yung katotohanan nung labis na pagmamahal ni Jacob para kay Benjamin. Kaya ang sabi niya, bakit ba sinabi niyo pa na meron kayong kapatid? Bakit hindi niyo nalang sinabi na kayo-kayo lang? Eh kasi nga naman daw, inusisa. Eh malamang po usisain dahil kapatid nila yung nagtanong sa kanila nang hindi nila nalalaman. Ano po? At ang nakatutuwa po ay wala silang kahit na anong sa pantaha. Wala po silang pagdududa kung bakit sila ay pinipilit na isama yung kanilang bunsong kapatid. Eh, sa kadahilanan pong tinanong nga sila kung ilan sila magkakapatid, nasan yung pamilya nila, at yun nga, sinagot lang naman nila talaga ng tama. Eh, sinagot lang po namin ng tama, sagot ng mga anak niya, no? Hindi po namin alam na pati si Benjamin ipapasama. Kaya, si Huda na po ang na ah, pain sa kanyang sarili. Itinaya niya yung kanyang sarili para pasamahin ng kanyang ama si Benjamin. Ang sabi niya, sisiguraduhin ko po sa inyong babalik kami ng buhay si Benjamin. Pero, sabi niya, kung hindi na makakabalik ng buhay, eh, ako na po ang inyong pagbintangan, pambuntungan ng sisi. At sinabi niya pagkatapos na kung pumayag kayo na dali namin si Benjamin, baka nakadalawang balik na kami, no? So, ibig sabihin, di sila nagtitiis sa gutom kasi sa pagkakataong ito, wala pa ring pagkain. Wala pa rin silang kakayahan para isupply yung kanilang pangangailangan na galing sa kanilang mga itinanim o dun sa mga meron sila. So, makikita po natin dito yung kakulangan ng tao. Makikita po natin dito yung hangganan ng kung ano ang mayroon at kung ano ang kayang ipagkaloob ng isang tao. Meron pong limitasyon. Mga kapatid, dapat maging maliwanag sa atin yan na ang mga limitasyon ay itinalaga ng Panginoon. Higit sa lahat, ang Diyos po sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang karunungan, ang nagtakda ng limitasyon ng kung hanggang saan lang ang maari nating pwedeng gawin sa pagkakataon na ipipilit natin o gagawa tayo ng dahilan na sumobra
dun sa ating mga kakayahan, dito po natin matatagpuan na katulad ng nangyari sa kanila, no? Nagugutom na po sila. Yung mga limitasyon naman na inilalagay ng Panginoon sa atin, hindi ito para parusahan tayo. Ang mga limitasyon na ito ay para ipakita sa atin yung ating pangangailangan sa iba. Pinagpala ng Panginoon ang pamilya ni Jacob. Totoo po yan. Pero sa pagkakataong ito, limitado na yung kanilang tinataglay na mga pagkain. Kaya mangangailangan sila ng tulong sa pamamagitan ng pagbili ng mga supplies galing sa Ehipto. Alam niyo po ako ang nalalagay sa isip ko ay yung mga tao na kaya ko to. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Alam mo, nakakalungkot po yung mga ganong klase ng tao na nagsasabi na sa kanilang mga sarili, kaya nila, magagawa nila, hindi nila kailangan ng tulong ng iba. Gayong sa katotohanan, sabi po sa English, no man is an island. Walang sino man ang kaya niya ang lahat ng bagay sa kanyang sarili lamang. Oo, may matatagpuan tayo ng mga tao na nabubuhay na sila lang mag-isa. Pero makikita naman natin kung gaano ka kulang yung kanilang mga pangangailangan para sa kanilang mga sarili. Oo, nakakakain sila, pero hindi yung lahat nung kailangan nila na isusupply sa kanila. Isipin nyo naman po, nag-iisa ka, may nutrients na kailangan ng katawan mo nasa pagkain ng baka. Nag-iisa ka, magpapatay ka ng baka. Di ba po? So, gaano kalaki yung baka? So, gaano katagal mo hihintayin yun, no? Nakakainin mo, Diyos ko, Panginoon. Ang sinasabi po natin dito, yung katotohanan na ang lahat ng ating pangangailangan maisusuplay at maipagkakaloob ng Panginoon sa tulong ng mga tao na nakapaligid sa atin. Bernie, parang sinasabi mo na walang kakayahan ng Panginoon na isupply ang lahat nating pangangailangan. Hindi po yan ang sinabi ko. Ang sinabi ko po, maisusupply ng Panginoon sa pamamagitan ng mga nakapaligid sa atin. Kasi po yung katotohanan na sinasabi ng Panginoon sa atin na kailangan natin ng isa't isa. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, mangag-ibigan kayo. Isa pong katotohanan na may mga tao na dahil sa trauma, dahil sila ay nakaranas ng hindi maganda, kasama ang iba pa, naku, kapag ka merong lumalapit sa kanila o merong sumusubok na makipag-connect sa kanila, naku, agad nilang itinataas yung kanilang mga tabing, ano po, yung mga gates para siguraduhin na hindi makakapasok to. Hindi ito pwedeng lumapit sa akin. Ano po? Samantalang hindi po ito masama. Alam niyo po ako'y naniniwala na may mga ganitong pagkakataon at ganitong panahon. Pero hindi po sa lahat ng panahon at pagkakataon tayo ihihiwalay ng Panginoon sa rest ng sanlibutan. Paano natin ibabahagi yung katotohanan ng Panginoon? Paano na mababatid ng mga naliligawang landas kung hindi natin sila lalapitan? Paano nila matutunghayan ang kaliwanagan ng ating Panginoon kung magsusolo tayo? Alam niyo po, naalala ko yung isang group ng mga mananampalataya na dahil ayaw nilang magkasala na, ayaw nilang marumihan,
katulad ng mga namumuhay sa sanlibutan. Aba, umakyat sila ng bundok at sila-sila na lang. Nagsama-sama sila. Wala nang makakapasok sa kanila. Hindi, meron naman. Kasi na-interview nga sila. Pero, yun yung kanilang dinadahilan. So sa isip-isip ko habang nanonood ako, hindi kaya selfishness yung ginagawa nila kasi ang inintindi na lang nila yung kanilang mga sarili, ligtas sila at yung mga hindi maliligtas, aba, bahala kayo sa buhay nyo. Ayaw nyo sumama sa amin. Pero hindi naman po gano'n ang katuruan ng Panginoon para sa atin. Ipinadala tayo ng Panginoon sa sanlibutan kung paano ang ating Panginoong Hesus galing sa langit, namuhay dito sa lupa para tayong mga tagalupa, maging mga tagalangit. Kung hindi po bumaba ang ating Panginoong Hesus dito sa lupa, paano natin mababatid na meron palang langit at may paraan pala para makarating doon? Ito po mga kapatid, yung katotohanan na nais natin na maipabatid sa bawat mananampalataya. Samantalang tayo pinalalayo ng Panginoon sa kasalanan, hindi ibig sabihin nito iiwanan na natin yung mga nangangailangan ng kaliwanagan. Mano pat tinawag tayo ng mga ilaw ng sanlibutan kung tayo ay magtatago para kang kumuha ng ilawan at is isinako mo. So walang saysay yung liwanag na tinataglay ng ilawan kung nakasako kasi nakakover yung liwanag niya. Mga kapatid, hindi ko po sinasabi na maglunoy tayo sa kasalanan, na mag-swimming tayo sa karumihan. Hindi po. Pero ang sinasabi po natin ay kalooban ng Panginoon, gusto ng Panginoon na makagawa ng paraan na tayo ay makapaghatid ng kaliwanagan para sa mga nangangailangan. Paano po yun mangyayari kung tayo hindi kikilos ayon sa kalooban ng Panginoon? So ano ngayon ang kailangan nating gawin? Sundin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. At ang pinaka mainam na paraan, kailangan ihatid natin ang katotohanan sa mga nangangailangan. Ito po sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Ito po yung araw-araw nating ginagawa. Kasi tayo nananalig at nananampalataya, inikilusan tayo ng Diyos at tayo ginagamit niya bilang vessel, sisidlan nung kanyang kapangyarihan, nung kanyang kaligtasan patungo sa mga nangangailangan nito. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa pribilehiyo na maihatid ang iyong katotohanan, ang iyong kaliwanagan para sa mga nangangailangan ito. Kami po ay nagpapakumbaba dun sa mga pagkakataon na ipinipilit namin yung aming mga sarili na ilayo sa mga nangangailangan. Sapagkat aming iniisip na kalooban mo na kami ay manatiling malinis at banal. Sa pangalan ni Jesus ang aming panalangin, makagawa po kami ng paraan upang ang iyong katotohanan ay aming maihatid sa mga nangangailangan. Lord, ang amin din panalangin sa iyo, tulungan mo kami sa mga salita na aming gagamitin, lalo na po dun sa mga pagkakataon upang aming maipahayag ang iyong kaligtasan. Ikaw po ang magkaloob sa amin ng paraan at ng mga tamang pangungusap upang ihatid sa iyong kaligtasan ang mga nangangailangan. At sa pangalan ni Jesus, ngayon pa lamang inaangkin na namin na dumadaloy sa amin ang iyong Espiritu, ang iyong kapangyarihan upang ipahayag ang iyong kaliwanagan sa mga nangangailangan nito.
Amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Danao sa probinsya ng Cebu. Aming panalangin, ikaw po ang patuloy na magkaloob ng uunawaan sa katawan ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Danao. Panalangin namin na kumilos ka ng may kalakasan, kumilos ka ng may kapangyarihan sa mga iglesia. Hayaan mo pong sila'y magkaroon ng pagkakaisa, magkaroon ng patawaran. Lord, mag-umapaw ang pag-ibig upang ihatid ang iyong katotohanan sa mga nangangailangan nito. Dasal din po namin ng pagdaloy ng Espiritu at kapangyarihan sa tuwing ang iyong salita ay naipapahayag. Hiling namin na ang Santong Espiritu ay patuloy na manahan sa iyong mga anak na gumaganap sa iyong dakilang kalooban. At ngayong oras na ito, we declare a fire of revival sa bayan ng Danao. Hayaan mo pong ito'y dumaloy din sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito at tunay mapangyari ang iyong dakilang kalooban. Lord, diling din namin na ikaw ang magkaloob ng kaunlaran at hayaan mong maranasan ito ng buong Luzon, Visayas at Mindanao. Hayaan mong matupad namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig na daigdig. Lord, ikaw po ang mag-supply ng lahat nilang pangangailangan, maging sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Lord, ang aming panalangin, akapin mo po sila at patuloy na maranasan nila ang pagkilos mo ng may kapangyarihan. Amin din idinudulog sa iyo ang pagsama sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. At ang aming hiling patuloy na ilantad ang lahat ng kasinungalingan ng kaaway at tunay, Panginoon, maipatupad sa aming bayan ang katarungan sa pamamagitan ng pagkakaloob ng tamang husga sa mga nakalabag sa iyong kalooban. Amin din pong idinudulog sa iyo, Panginoon, yung aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines Church, Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw po ang magkaloob ng lahat ng pangangailangan sa mga ministeryo ito para matupad nila ang dakilang kalooban. As we also pray and speak your power, Lord God, sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Mapangyari ang iyong naisin as we speak, Lord God, that you will continue to release the fullness of your anointing sa mga bayang ito. At sa pangalan ni Jesus, Lord, ang aming panalangin sa pagdaloy ng iyong Santong Espiritu, kumilos ng may kapangyarihan sa Hong Kong, Macau, Taiwan, hindi po, Panginoon, sa Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at Amerika. Hiling namin, Panginoon, ang pagkilos ng iyong Santong Espiritu upang katagpuin ang lahat ng pangangailangan ng kaligtasan ng mga bansang ito. As we declare peace over Israel. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok,
problema, kahirapan, sakit, karamdaman, tayo'y dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan yung pong salitain kong basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.